Okay. Ano-ano po ba ang inyong plataforma? Tulad po ng mga nabanggit ko kanina, isa sa buo sa mga plataforma ko yung Hello World and Hello Philippines! Samahan nyo kami sa oras na ito o sa araw na ito upang kapanayumin natin ang isa sa mga tumatakbong barangay, kagawad dito sa Barangay San Jose. Walang iba kung hindi si Police Major Renato Bong Torres. Hello sir, kamusta po? magandang gabi, Sir Vic de Rosario. Ganun na rin po sa nanonood sa Montalban News Entertainment. Siyempre sa mga kababayan ko dito sa Barangay San Jose. Okay, are you ready sir? Yes, I'm ready po. Okay, let's begin. Sa mga hindi po nakakakilala, sino po ba si Sir Renato Bong Torres? Well, ako po ang inyong lingkod, tubong taga San Jose. Ako po ay nag-aral ng elementarya sa San Jose Elementary School, batch 1986. Okay. At ako po ay nag-aral naman ng sekundarya sa Roosevelt. Ako naman po ay batch 1990. Nung ako po ay nagkolehiyo, una po akong namasukan sa Far Eastern University sa Moraita. Ngunit napagtanto ko na ako pala ay magiging pulis, kaya ako po ay nag-shift sa Philippine College of Criminology. Ilan taon po kayong nagserbisyo sa ating bayan bilang isang pulis? Sa tulong po ng ating mga magulang, aking mga mahal sa buhay, ako po ay nakapagserbisyo ng 27 taon sa ating bansa. Ang tagal. Okay. Ano naman po ang mga nag-udyok sa inyo upang tumakbo bilang isang kagawad ng Barangay San Jose? Well, kapag sinabi natin nag-udyok, siguro dahil ako po ay nasa national na trabaho bilang nasa organisasyon ng kapulisan, ang mga trabaho po dun ay pang national level. So, ang nag-udyok po sa akin ay para tumakbo bilang kagawad ng San Jose ay upang kung ano man po yung natutunan ko sa peace and order, situation, analysis, ito po ay aking i-adapt sa level ng barangay. So meaning parang ima-micromanagement ko po yung aking mga natutunan para makapokus po ako sa peace and order dito sa ating barangay San Jose. Okay. Ano naman po ang mga tiyak na layunin na ang mayroon ka para mapaunlad at mapabuti ang ating barangay San Jose? So, tulad po ng sabi ko, tayo po ay magpo-focus sa peace and order since yan naman po yung aking naging bread and butter nung ako ay medyo bata-bata pa sa organization. So, peace and order, yan po ang mithiin lahat ng ating sektor sa lipunan. Kumbaga, ang isang lugar kapag na-maintain po natin ang kaayusan at katahimikan, lahat po ng sektor ay matutuwa at makakapamuhay ng maayos. Okay. Ano naman po ang mga hakbang ang inyong gagawin upang maisulong ang transparency at accountability sa pamamahala sa pananalapi ng Barangay San Jose? Kapag usapin pong transparency at accountability, meron po tayo dyan tinatawag na isusulong po natin ng reorganisasyon sa hanay ng katanudan. Iaano po natin yung internal cleansing. Isusulong ko rin po sa Sangguniang Bayan at sa magiging punong bayan ng ating barangay na kapag tayo po ay nagsasagawa ng transparency at accountability sa mababang level, dapat silang mga opisyalis din ay gagampanan din nila yung magiging maayos na paggasto sa pondo ng ating barangay. Okay. Ano naman po ang mga pinaplano nyo na makasali at isali ang mga kabataan sa mga proseso ng pagdidesisyon dito sa Barangay San Jose? Well, magandang tanong po yan kasi ang ating pong programa at mga activity ng ating barangay ay dapat ang komunidad ay kasali o may collaboration sila. So meaning, tayo po ay namumuhay na ngayon sa modernong pamamaraan. At alam naman po natin ang likas na talento ng mga kabataan sa ngayon. So dapat bigyan natin sila ng malaking part sa decision making kung ano po yung magandang programa at activity ng gagawin ng ating barangay. Kasi ang kabataan talaga ang future leader at future builder ng ating bayan. So bigyan natin sila ng malaking share sa pagdidesisyon sa mga magandang programa, lalo na kapag ang pinag-uusapan ay
modern technology ng ating barangay. Oo. Okay. Ano naman po ang mga hakbang ng inyong ipapatupad upang matiyak ang mahusay na paghahati ng mga pangunahing serbisyo sa lahat ng mga residente dito po sa Barangay San Jose? Well, kapag po sa Barangay San Jose pinag-usapan natin pangunahing serbisyo, talagang napaka-sensitibong usapin po niyan. Lahat po ng gagawin natin, laging may kulang. Hindi po natin kayang i-please lahat ng tao. Tama. Ngunit parang meron po akong gustong isulong na formula, yung tinatawag kong 4 na letra. Oh, ano yung 4 na letra Ito na po yan, yung, sir? kung babanggitin natin, PAS. Ito po yung letter F, A, S, T. Okay. Ang ibig sabihin po ng PAS, ng F, yun po yung sinasabi nating PELT. Dapat nararamdaman ng komunidad yung ginagawang activity o programa ng ating barangay. Okay. Sa letter A naman po na ibig ko sabihin, ito yung appreciate. So kapag maganda yung ginagawang programa o activity, ito ay mararamdaman o ma-appreciate o mapupuri ng ating mga taong bayan. Yes. So yung PELT, appreciate, at yung isa po ay letter S, yung sinasabing S, yung felt, appreciate, seen, nakikita. Okay. Dahil na-appreciate, nararamdaman, kailangan makita. Kasi baka mamaya yung programa, yung activity na ginagawa ng barangay, isa lamang ghost activity, sayang po ang budget ng Tama. yung pera ng taong bayan. So dapat ito ay nakikita, tunay na activity at tunay na ginagawa. Okay. At syempre yung letter T na pang-4, ito po yung dapat napapanahon. Yes. Kung tawagin po natin time-bounded. Kasi ba't tayo gagawa ng programa o activity na hindi naman napapanahon? Bakit ka magti-tree planting ng tag-araw? Correct. Sayang ang pera, mamamatay lang yan kasi walang magdidilig. O kaya naman, kung may magdidilig, another pondo na dapat naman na hindi na magagawa. So, gawin natin yung proyekto sa tamang panahon. Okay. So, yun po yung magiging formula ko para maipakita natin yung talagang tamang serbisyo sa ating barangay. Yung PAS, Felt, Appreciate, Seen, and Time-Bounded. Okay, nice. Ang ganda nun, sir. Paano mo naman po uunahin ang mga pangangailangan ng mga marginalized sector tulad ng mga matatanda, mga taong may kapansanan, at mga pamilyang mabababa ang kita dito po sa Barangay San Jose? Opo, kasi kapag sinabi nating marginalized, talagang kaya nga tayo may gobyerno para sa kanila. Oo. Yung mga may kaya-kaya, talagang ang kailangan lang naman sa pamahalaan, yung hindi naman talaga tulong. Ngunit sa pag pinag-usapan po natin ng marginalized, lalo na yung person with disability, dapat ang ating pamahalaan ay i-maintain at i-improve yung sinasabi nating special lane o yung special assistance para sa kanila. Okay. So wag natin silang pag-antayin, i-priority natin sila at hanggat maaari maramdaman, makita, ma-appreciate nila yung bibigay nating attention sa kanila. Correct. At napapanahon. At dapat, hanggat maaari, libre. Oo, yan. Okay, next naman po. Paano mo naman po pinaplanong pagyamanin ang pagkakaisa at pagtutulungan ng iba't ibang sektor at organisasyon dito sa loob ng Barangay San Jose? Ang Barangay San Jose, napakalaki po. Siyempre, sa dami po ng population dito sa ating Barangay San Jose, napakadami din po sektor. Correct. Lalong-lalo na isang sektor na bago, yung LGBTQ+. So, I think, respeto. Yung respeto, kapag ibinigay natin sa lahat ng sektor, lalong-lalo na, tandaan po natin, lahat ng sektor, ang kagustuhan po niya, kapayapaan, kaayusan, at katahimikan sa kanilang community. So, babalik po ako sa aking agenda about peace and order. Okay. Kapag naibigay natin sa kanila yung maayos na pamumuhay, katahimikan, kaayusan, orderliness sa kanilang community, sa tingin ko po, yan po yung magbubuklod-buklod sa lahat ng sektor na i-maintain. For example, mag-create po tayo ng anti-criminality program or activities kung saan lahat ng sektor ay dapat may collaboration. O kumbaga ito po ay isang holistic approach na hindi lamang si tanod, si police, ang gagawa, dapat they have the full participation sa programa. Okay, may pagkakaisa. About peace and order. Okay. Ano mga diskarte naman po ang inyong gagabitin upang itaguyod ang pagpapanatili ng kapaligiran at matugunan ang issue tulad ng pamamahala ng basura? Yan po kapag kasi sa basura, yan may
pumapasok po yan sa environmental. Mm-mm. Dahil napakalaki po ng epekto at talagang hindi po natin maiiwasan ng basura. Oo. Ngunit sa mga reorganization na aking ipopropose o isusulong sa sangguniang barangay kung ako po ipapalarin, isa po dyan ng aking balak ay magkaroon ng creation ng task force pertaining sa environmental tanod o yung environmental police at kasama na rin po yung animal welfare tanod o animal welfare police. So yung mga concern, incident, issues about environmental like basura o yung kalikasan, mga tungkol sa hayop, meron po tayong isang team o task force na tututok sa mga ganyang usapin. Kasi Okay. ngayon po, literally makikita po natin ng mga tanod, ang alam lang po nila magronda, umawat, makinig sa away ng may pamilya. Oo. Ngunit kapag aso ang pinag-usapan, aso at tao, wala pong mumaharap. Kasi hindi namin alam yan. Ganun na rin po kapag ang may reklamo about sa pagkalikasan, may nagdumi o may sumira ng mga may buhay na ano natin, yung living things. Wala pong umaharap sa ating barangay kasi nga hindi yung pambarangay yan. Apo. So magkakaroon po tayo ng creation ng task force na dyan tututok sa mga ganyang insidente. Ang ganda. At siyempre, samahan na rin po natin dahil marami naman pong turista na namumuhay sa ating barangay. Oo. So that they will feel na sila ay protected dito sa ating barangay. Mag-create din po tayo ng task force about tourist protection na compost din ng mga tanod. Ang ganda. Okay. Paano mo naman po itataguyod ang pagsuporta sa mga lokal na negosyo at entrepreneurship sa loob ng Barangay San Jose? Opo, napaka ano po niya. Ang dami naglabasan ng mga ano ngayon Opo, dito sa lalong-lalo na po ng pandemic, talagang naramdaman po natin kung paano ang mamuhay. So, sa lahat po ng may mga talento, may mga skills, diskarte sa pagninegosyo, isasangguni po natin sa konseho ng barangay, sa ating punong barangay, na magkaroon tayo ng sinasabing Merchant Day. Okay. Pag sinabi nating araw ng merkado, lahat ng mga produkto na nakikreate mo, ginawa mo, ilabas mo na yan para magkaroon ka ng potential. Okay. Alam ng Barangay San Jose na kapag ganitong araw, meron tiyangge na para maipakita mo yung negosyo mo. So, makakakuha ng attention niya sa ibang lugar at maaaring dumayo sa atin. So, iyan po natin na magkaroon tayo ng Merchant Day dito sa Barangay San Jose para mailabas natin yung mga negosyo na gusto mong pasukan. Okay. Ano-ano po ba ang inyong plataforma? Tulad po ng mga nabanggit ko kanina, isa sa mga plataforma ko yung reorganization ng ating katanudan. Sa pagtatrabaho ko po sa Philippine National Police, naramdaman ko po ang tanod ay napag-iwanan ng benepisyo, ng kaalaman, skills, at iba pang pribileyo. Okay. Sa reorganization na gusto ko pong i-propose, kasama na rin po dyan yung sinasabing ICP. Sa ICP, ito po yung sinasabi nating Internal Cleansing Program. Okay. Hindi lang po natin lilinisin ang mga tanod sa kanilang panloob at panlabas. Ngunit, lilinisin po natin ang opisina ng barangay tanod. Literally, ang ibig ko sabihin, lahat ng mga transaksyon na mali o maling gawain sa loob ng opisina, ito po ay ating babaguhin. Okay. Ganun na po, pupunta tayo sa ranks sa ating mga miyembro ng tanod. Lahat po ng mga tanod na nakakagawa ng mali, ito po ay dapat natin tanggalin. At lahat naman po na nakakagawa ng tama, ito ay dapat nating pagbigyan ng rewards Parangal. o commendation o parangal. At ganoon na rin po yung internal cleansing para sa community. Lahat po ng appreciation o yung maling pananaw sa atin ng community, kasi sabi nga nila meron tayong stigma na ako barangay tagay yan eh. Yun po yung tatanggalin natin. Ipaparamdam po natin sa community na ang tanod na meron tayo ngayon ay kanilang maasahan. They can depend sa ating tanod about sa peace and order. So, internal cleansing po ang isa sa mga focus ko sa reorganization ng ating tanod. Pangalawa ko na rin pong gustong idagdag sa mga plataforma ko, yung pagkikreate nga po ng tanod na nakatutok sa kalikasan, sa issue, sa incident ng kalikasan, at tanod na nakatutok sa issue o sa incident ng mga alaga nating pet, Hayop. hayop o
kahit sa mga large cattle, kasi tayo ay may mga malalaking hayop pa dito. Mm. Lahat po ng pangyayari na meron tayong tanod na mag-iimbestiga para sa ganyan. Okay. At ganoon na rin po sa mga naninirahan dito ng mga turista. Maramdaman po nila na merong tayong tanod na mag-a-assist sa kanila kapag sila ay merong concern o problema habang sila ay nasa Barangay San Jose. Okay. Ano po ang inyong huling mensahe sa mga nanonood sa atin dito po sa bayan ng Montalban, Rizal? So, sa lahat po ng nanonood ngayong gabi, banggitin ko na lang po, kung di po ako nagkakamali, sa ating pong Constitution, 1935, 1973, and 1987 Constitution, tayo po ay may tinatawag na Bill of Suffrage. Ito po yung isang bagay na maraming nagbuwis nung panahon, nung mga naunang panahon. Ang mga kababaihan ay hindi po nabigyan ng pribileyo o karapatang bumoto. Sila ay naging alipin lamang sa mga lalaki. Ngunit nung nagkaroon na po ng Bill of Suffrage, sila ay nagkaroon na ng boses, karapatan, bumoto. At dahil nagkaroon na rin po tayo ng gender equality, sila ay nagkaroon na rin ng Magna Carta o karapatan. Yan po yung dapat wag mawala sa kanila, yung makapamili ng tama at dapat sa halalan. Okay. Kasi ang pagpili po nila ng tama at dapat, yun po ay isang obligasyon natin sa ating bansa na makapag-produce tayo ng maayos na leader. Opo. Maraming salamat po sa inyong oras, sir, at binigyan niyo po ako ng pagkakataon upang makilala po kayo ng taga-bayan ng Montalban dito po sa San Jose. Maraming salamat po. At sa lahat naman po ng nanood at tumutok sa araw na ito, maraming salamat po. Mag-iingat po kayo palagi. Always remember, kapag may problema po, manalangin lang po sa Panginoon at ang Panginoon na po ang bahalang tumupad sa ating mga pangangailangan sa buhay. Always remember also, vote wisely. Maraming salamat po. Mag-ingat po kayo palagi.